Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So initial effect at tidatalakay na natin yung zakah. Alhamdulillah. Sing zakah, simulan na natin tumatalakay nung nakaraan. Tatalakay na natin sa mga bahagi ng Kitabuz Zakah. Yung mas'alatul ula fi ta'rifiz zakah, yung kahulugan ng zakah, at yung hukom sa zakah. Ganon din yung hukom sa sino mang nag-i-inkar sa zakah. Yung inkar, yun nga, ito yung yung tumatanggi sa zakah. Kasi pinaghiwalay ng mga scholar yung munkiruz zakah at yung mani'uz zakah. Yung tumatanggi sa zakah, ibig sabihin tinatanggi niya na ito ay wajib. Tinatanggi niya na ito ay wajib. Na kahit pa ito ay binabayaran niya, nagbabayad siya ng zakah. Pero tinatanggi niya na ito ay wajib para pakitang tao. Pakitang tao lang yung kanyang pagbabayad ng zakah. Yung nga, fahuwa murtaddun tajri alihi ahkamur ridda. Siya ay may tuturing na murtad at may ilalapat na sa kanya ang hukom ng ridda o tumalikod sa Islam. Lalong-lalo na kung ito ay nashian bibiladil Islam, siya ay nakatira at lumaki, tumanda sa lugar ng mga Muslim. Walang dahilan, ibig sabihin na siya ay hindi makakabatid na ang zakah ay obligado pala. At gayon din, wabay na ahlil ilm. Malapit siya sa mga maalam, sa mga scholar, meron siyang access, pwede siya magtanong. So kung yung tao na ito ay nag-i-inkar pa rin sa zakah, itinatanggi niya na wajib ang zakah, so ito ay may tuturing na kufur o ridda, pagtalikod sa Islam. Pero syempre, ito ay bibigyan ng pagkakataon na makapagtawbah, hihilingin sa kanyang istitab 3 beses, na kung magtatawbah siya ay mainam, at kung hindi, siya ay papatawan ng parusang kamatayan ng gobyernong Muslim. O maaring magkakaroon pa ng iba pang parusa sa kanya. Maaring habang siya ay binibigyan ng pagkakataon na magtauba, siya ay kukulong. Maaari din gagawin yun ng gobyerno ng mga Muslim. Pero syempre, kung nagbabayad naman, maaring kinikim-kim niya lang yung pagtanggi niya sa zakah. Walang hukom doon sa dunya. Pero merong hukom sa akhirah, sa kabilang buhay. Kasi meron nga mga kasalanan, di ba, na walang hukom sa dunya pero may hukom sa kabilang buhay. Hindi lahat kasi ng kasalanan ay mayroong parusa dito sa mundo. Hindi lahat ng bagay ay mayroong parusa dito sa mundo. Halimbawa, yung nakikinig ng music, walang tukoy na parusa pero dito sa mundo. Pero dito sa kabilang buhay, malinaw na meron itong parusa. Yung yung nakikipagsyota, nakikipag-chat, walang tiyak o tukoy kumbaga na parusa doon, pero may parusa doon sa kabilang buhay. Hindi lahat ng kasalanan ay mayroong hukom dito sa mundo. Hukom na, hindi yung hukom na taklifiyah, hukom kumbaga na parusa sa kanila. Ngayon yung mas'alatul rabi'ah, yung hukmo mani'ha bukhlan. At ito naman yung hindi talaga nagbabayad ng zakah. Hindi talaga nagbabayad ng zakah. So yung una, pag sinabing inkar, may kinalaman ito sa kanyang paniniwala. At kapag mani o man, may kinalaman ito sa kanyang gawa. Okay, para ma-distinguish natin yung pinagkaiba nilang dalawa. Kasi magkahiwalay sila na mas'ala. Yung mas'ala to thalitha tungkol sa hukmo man ankaraha
ang hatol sa tumatanggi rito. At pang-apat, hukmu maniiha, bukhlan, ang hindi nagbabayad nito. At specifically, tinukay dito yung hindi nagbabayad dahil sa pagiging kuripot. So yung una, ayaw niya talaga sa zakah. Hindi niya tinatanggap na wajib ang zakah. Pero ito, ayaw niya magbayad ng zakah kasi kuripot o maramot o ano pa mang dahilan. So sinabi, man manaa ada az-zakah bukhlan biha ma'etikadihi biwujubiha fa huwa athimun bi imtinaihi wala yukhrijuhu dalika anil Islam. Sino man ang hindi nagbabayad ng zakah dahil sa pagiging kuripot, na hindi siya nagbabayad pero naniniwala siya na ito'y wajib. Ito yung pinagkaiba nga nung sa nauna. Yung munkiruz zakah. Talagang hindi siya naniniwala na wajib ang zakah. Ito naniniwala siya, wajib, oo. Pero hindi siya ginagawa. May taong ganito. Sa lahat ng mga gawain sa Islam, maaring may taong ganito. Kasi meron din maaring, di ba? Naniniwala na wajib ang sala, pero hindi naman nagsasala. Merong naniniwala na wajib ang fasting, pero hindi nagpa-fasting. May mga taong ganon. At medyo komplikado. Kasi iisipin natin paano nilang nagagawa yun, di ba? Maring iba-iba yung dahilan. So ito, kuripot, yung hindi nagsasala pero naniniwala na wajib ito, maring tamad lang, at iba pang katulad nito. Halimbawa sa birrul walidain. Birrul walidain yung pagiging mabuti sa magulang. Wajib. Pero maaring merong anak na hindi niya kinakausap yung kanyang magulang. As in, galit siya sa kanyang ama o ina. Pero hindi niya itinatanggi na wajib ang birrul walidain. So yung tao na yun, parang ganito. So pinaniniwalaan niya pero hindi niya ginagawa. So maring hindi niya ginagawa o maring pinaniniwalaan niya at hindi niya ginagawa yung birrul walidain halimbawa kasi may sama siya ng loob sa magulang niya na hindi naman niya pinipinsala yung magulang niya, hindi naman niya minumura. Walang ukok na nangyayari. Pero kumbaga kung sa paggawa ng kabutihan sa magulang, kapos yan, matipid siya sa pakikitungo sa kanyang ama at ina. So yung tao na yun, katulad din nito. O yung halimbawa, yung sa mga babae, naniniwala sila na pwedeng mag-asawa yung lalaki ng hanggang 4, pero mahirap sa kanilang tanggapin. Nagsiselo sila lagi, tapos yung lalaki lagi nilang inaaway. So yung ganung kalagayan, fahuwa athimun bi imtinaihi. Siya ay nagkakasala sa kanyang hindi pagbabayad ng zakah. O applicable din ito sa lahat ng, kaida kasi ito sa lahat ng gawaing pagsamba. Nagkakasala siya. Pero hindi siya nagiging kafir. Hindi katulad nung nauna, na kafir talaga. Ngayon i-apply natin dito sa iba. Hindi naniniwala na wajib ang sala. Kahit nagsasala pa siya, sumasabay magsala. Di kafir. Hindi naniniwala na wajib ang fasting, pero nakikipasting. Kafir. Hindi naniniwala na pwede yung lalaki mag-asawa na hanggang 4. Para sa kanya haram. Para sa kanya outdated na batas. Sinauna, makaluma, hindi na naaayon sa makabagong panahon. May mga ganyan. Kufur. Kahit pa yung lalaki, halimbawa, yung lalaki o babae, o yung asawa niyang, yung babae, halimbawa, asawa niyang lalaki, 4 yung asawa, hindi niya inaaway, okay lang sa kanya, pero sa puso niya, muhing-muhi siya. Sa polygamy, kufur. So yun yung pinagkaiba ng dalawa. Yung inkar at yung man. Yung inkar talaga tinatanggi mong wajib, kafir. Ito yung hindi ginagawa niya, hindi niya ginagawa, nagkakasala at hindi naman nagiging kafir. So dito, sinabi yung dahilan kung bakit. Lianna zakata far'un min furu'id din. So nagkakasala siya dahil ang zaka ay kabilang sa mga sanga
ng relihiyon. Sa mga sanga ng relihiyon. At gayon din, hindi siya may tuturing na kafir dahil ito ay may tuturing na kumbaga sanga ng relihiyon. Dahil ang binaviolate niya nga lang naman dito, hindi yung etikad, hindi yung paniniwala na nakaugnay sa zakah. Hindi lang siya talaga nagbabayad ng zakah. Hindi lang talaga siya nagbabayad ng zakah. Ngayon yung mga sahaba, falam yukaffir tarikahu bimujarradi tarkihi. Hindi nagiging kafir ang sino mang hindi nagbabayad ng zakah. Actually, yung mga dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nung panahon ng Hurubur Ridda, so meron 3 siyang uri ng tao na dinigma. Yung mga nagridda, tumalikod sa Islam para yakapin yung ibang relihiyon, halimbawa yung mga sumunod kina Tulayha, yung sumunod kina Al-Aswad, sumunod kay Musaylima. Pangalawa, tumalikod sa Islam na hindi naman sumunod sa ibang relihiyon. Basta pagano lang sila, wala lang sila sa Islam. At hindi rin naman sila nakipagsabuatan doon sa mga makikidigma laban sa mga Muslim. At pangatlo sa mga dinigma ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yung mga hindi nagbabayad ng zakah. At sa pangatlo na ito, hindi sila itinuring ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilang kafir. Hindi sila itinuring bilang kafir. Kaya ngayon Khawarij, kung halimbawa may digmaan tayo laban sa kanila, hindi rin natin sila dinidigma dahil sila ay kafir. Dinidigma natin sila upang maibalik sila sa pagsunod sa batas, sa pagtigil sa kanilang mga sarili na pinsalain ng mga Muslim. Katulad nga nabanggit ko nung nakaraan, di ba? Yung sina Ibn Taymiyyah rahimahullah, dun sa Marj Safar, yung isa sa mga digmaan laban sa mga Mongol. Yung mga Mongol na kalaban nila, Muslim na. Muslim yung kalaban ng mga nina Ibn Taymiyyah rahimahullah ng mga Mongol. Muslim na yon, pero dinidigmaan na sila ng mga Muslim kasi puwapatay din yung mga Mongol ng Muslim. So, maaring mangyayari na mayroong digmaan na mamagitan sa Muslim at mga Muslim alang-alang sa kumbaga pagpapatupad ng batas, kumbaga o pagpapasunod sa kanila sa batas. Hindi dinidigma ang sino man dahil lang sa kufur. Meron pang ibang dahilan. Kasi meron namang kafir pwedeng hindi digmain, di ba? Meron mga kafir na muahid. Muahid ibig sabihin yung meron kayong kasunduan, meron kayong ahad, meron kayong either treaty, kasunduan, o meron kayong alyansa. So yun sila yun, yung mga muahid na tinatawag. Kabilang sila doon sa iba't ibang uri ng kuffar, di ba? Yung may kuffar na harbi, na kuffar na kalaban ng mga Muslim, muahid, mga kuffar na meron tayong kasunduan sa kanila, o maaring wala lang talaga tayong away o laban sa kanila. Tapos syempre nandoon yung nasa ilalim nito yung mga dhimmi, yung mga tao na nasa ilalim ng pamahalaan ng mga Muslim. So yung muahid, may kasunduan kayo, musta'min, wala naman kayong away sa kanila. Maaring hindi formal din yung yung kasunduan nyo sa kanila. Sa aman, yung aman ibig sabihin security. Tapos syempre yung mga dhimmi, nasa ilalim, mga kuffar na nasa ilalim ng gobyerno, estado ng mga Muslim, at yung pang-apat nga yung mga muharib, yung mga kuffar na kalaban. So hindi nagiging kafir ang sino man na hindi nagbabayad ng zakah. Okay? Pero yung hindi nagsasala, naniniwala man siya na ang sala ay wajib o hindi, kafir siya talaga. Kasi may dalil na kafir siya. Katulad nung sa hadith, yung al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sino man ang tumalikod sa sala ay nagiging kafir. Pero sa zakah, may dalil din na hindi nagiging kafir ang hindi nagbabayad ng zakah. Na dito, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, na dun sa mga tao na ito, thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sa araw ng paghukom, merong mga tao na kumbaga may mga pagkukulang sa kanilang
sala at zaka. At yung mga nagkukulang sa kanilang zaka, ito na yun sila. Titingnan pa kung sila ay patungo sa impyerno o patungo sa paraiso. Tutuusin sila. Kasi ang tanging bagay na tutuusin na kapag palpak ka talaga rito, impyerno ka talaga, yung sala. Yung sala. Kasi merong dalil. Pero dito, meron ding dalil na maaring papasok pa rin sa paraiso yung hindi nagbabayad ng zaka. Depende sa magiging pagtutuos sa kanya. Depende sa magiging pagtutuos sa kanya. Yung kanina, yung sinasabi ko, yung tungkol sa mga naniniwala na wajib ang sala pero tinatamad, so maaaring hindi sila kufur o nagiging kafir agad-agad. Pero yun nga, pagka humarap na sila kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, malinaw ang kanilang kufur, malinaw na hindi sila Muslim, at yun nga, walang tatanggapin sa kanilang mga gawain kapag palpak ang kanilang sala. Ay nga dun sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Ang tunay ng unang tutuusin sa mga gawain ng alipin ni Allah, ang sala. Fa in saluhat, saluha al-a'malu kulluhu. Na kung magiging mabuti ang sala, ay magiging mabuti ang lahat ng gawain niya. Wa in fasadat, fasada al-a'malu kulluhu. At kung masama ang kanyang sala, kulang-kulang, sira din ang kanyang iba pang mga gawain. Hindi na yung titingnan. Hindi na titingnan yung kanyang da'wa, kanyang jihad, kanyang hajj, kanyang fasting, kung kulang-kulang ang kanyang sala. Kaya nga, mainam na yung Muslim ay nagsisikap sa paggawa ng mga voluntaryong sala. Kasi itatanong ni Allah para doon sa tao na kulang-kulang yung kanyang wajib na sala, hal lahu min tatawuat, so meron ba siyang mga voluntaryong nagawa? So yun ay ipangpupuno doon sa mga gawain niya na sala na kulang. Kasi maraming posibleng mangyari sa sala. Yung sala, hindi lang ito hinahatulan na kung nagawa mo ba yung 5. Hindi sapat yun. Akala ng tao kapag nakapagsala siya ng 5 araw-araw, sapat na, hindi. Pati yung ginagawa mo mismong sa loob ng sala, titingnan ni Allah. Kaya nga isa sa mga rukun ng sala yung tuma'nina. Kung nagsasala ka, kung ano-anong iniisip mo, yun ay kabawasan sa pagiging kompleto ng iyong sala. Okay? Kung nagsasala ka, wala kang tuma'nina, lingon ka ng lingon kung saan-saan, tingin ka ng tingin sa relo, bagal naman ng imam magsala o kung ano-ano iniisip. Minumura mo na yung imam, lalo na yung kung halimbawa negosyante ka o may trabaho ka, sabi mo, sayang yung customer, naghihintay doon sa sa tindahan. So kabawasan yun sa reward. Hindi lang yung bilang ng 5 araw-araw yung tinitingnan, pati yung pagiging kompleto ng mga gawain sa sala. Kaya sikapin ng Muslim na makagawa palagi ng voluntaryong sala, lalong-lalo na yung Qiyamul Layl, yung Salatul Witr. Kung meron pagkakataon na magsunna, kahit hindi yung rawatib. Bawa, tahiyatul masjid lang, naparating ka ng masjid ng medyo maaga, magsunna ka lang ng 2 raka'a. Mainam yun, inshallah, kasi yun ay pagpapakita rin natin ng pagmamahal sa relihiyon. At yun ay siyempre, pampuno natin sa anumang pagkukulang natin kay Allah sa ating mga sala. So dito sa hadith na ito, sinabi nga ng mga scholar, walau kana kafiran, lama kana lahu sabilun ilal jannah. Na kung kafir ang hindi nagbabayad ng zaka, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa paraiso. Sabihin, automatic siya, katulad nung hindi tanggap ang sala o hindi talaga nagsasala. Automatic na sa impyerno at impyerno habang panahon. Pero ito, maaring may impyerno, sige, maaring may impyerno, pero may pagkakataon pa siya na makapasok sa paraiso, inshallah. Kung hindi siya nagsishirk. Wahada, tukhadu minhu zaka, kahran, ma'ata'zir. So yung tao na ito, na ayaw nga magbayad ng zaka, dahil sa kadamutan, kinikilala nga niya na ito ay wajib. So pipilitin siya na magbayad ng zaka.
Pipilitin siya na magbayad ng zaka kasama ang ta'zir. Yung ta'zir, ito nang inabanggit ko nung nakaraan, kung yung had, tukoy na parusa sa anumang kasalanan, parusang kamatayan, sa panggagahasa, halimbawa, o sa pangangalunya, o kaya yung 40 na latigo sa lisenggero. So sinasabi ng mga scholar, yun ay had. Pero si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung pag-unawa niya, ito ay ta'zir. Pwede niyang dagdagan. Dahil yung mga tao, minamaliit na nila yung 40. So ginawa niyang 80. Pero si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, binalik niya sa 40. At si Ali, binalik niya sa 40 yung paglalatigo. So yung ta'zir, ito yung parusa na merong otoridad dito, ang pinuno ng mga Muslim, kung paano niya ito ipapatupad. Kung paano niya ito ipapatupad. Yan, kukunin sa kanya ang zaka ng sapilitan na may kalakip na parusa. Ito yung ta'zir. So yung kalakip na parusa na ito, depende dun sa hatol ng qadi o ng amir. Kasi hindi siya had, hindi siya tukoy. So kung yung nagbabayad ng zaka, pipilitin nga siya na magbayad ng zaka, tapos kasama noon, ikukulong siya, hindi siya palalayain hanggang di siya nagbabayad ng zaka, pwedeng mangyari. Pwede magkaroon ng ta'zir. Fa in katala dunaha, kutila hatta yakda'a li amrillahi ta'ala. At kung siya naman ay lalabanan para, kumbaga, pilitin siya na magpailalim sa batas ni Allah, so pwede rin mangyari ito. Wa yuqadu zaka, at kukunin sa kanyang zaka. Ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zaka, fakhallu sabilahum, innallaha ghafurur rahim. Kung sila ay magbabalik loob at magtataguyod ng sala at magbabayad ng zaka, iwan mo sila, hayaan mo na sila. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ibig sabihin, wag mo na silang parusahan, wag mo na silang singilin kung nagsimula na silang magbayad ng zaka. O maaari rin mangyari sa kalagayan ng mga dating hindi Muslim, kung sila ay nagsala at nagbayad ng zaka, wag na silang didigmain. Ito isa sa mga kahulugan ng aya na ito. Gaydi sa panghadith, ito nga'y hadith na paborito ng mga terorista, umirtu an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum Allah. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan ako na labanan ng mga tao hanggang sila ay magsyahada. Sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Hanggang sa sila ay magsala, hanggang sa sila ay magbayad ng zaka. Na kapag ginawa nila ito ay magiging ligtas mula sa akin ang kanilang mga buhay at kanilang mga yaman. Ibig sabihin, hindi na sila didigmain. Hindi nakakamkamin yung kanilang mga yaman, katulad ng mangyayari sa mga digmaan, di ba? Yung kokolektahin, kumbaga sasamsamin yung kanilang yaman at masasama ito sa ganima. Masasama ito doon sa ganima. So magiging ligtas na sila kung sila ay magiging Muslim. So hindi na kukunin ng kanilang mga yaman illa bihaqqil Islam. Hindi na sila papatayin o kukunin ng kanilang mga yaman illa bihaqqil Islam, liban na lang sa karapatan ng Islam. Liban na lang kung anong pinahintulutan sa Islam na kunin. Liban na lang sa pinahintulutan sa Islam na patawan ng parusang kamatayan. Kaya nga hindi pwede basta-bastang papatay ang Muslim ng kung sino lang. Dapat may gobyerno na magpapataw ng parusa na ito. May gobyerno, may korte, may paglilitis, may pagtatanggol sa nililitis. Alam ng nililitis kung ano yung kaso niya. Katulad kung paano tumatakbo yung mga kaso ngayon. Hindi yung meron lang hindi nagsasala, babarilin mo na. O meron kang pinagdududahan, jasus, babarilin mo na. Hindi ganun. Hindi yun ganun kadali. So, liban na lang sa karapatan ng Islam. So, yung nabanggit ko, yung tungkol sa karapatan ng tao sa kanyang buhay. Ngayon, pwede rin may kukunin ng Islam sa yaman ng tao. Bilang karapatan nito, syempre, yung zakah. Yung zakah ang tinutukoy dito.
Wa hisabuhum malallah, at ang pagtutuos sa kanila ay kay Allah. Ibig sabihin nito, kung sila ba ay totoong nagsyahada, totoong nagmuslim. Na siyempre ang aya na ito, hindi ito nangangahulugan na pipilitin natin ng tao na magmuslim. Hindi ibig sabihin nito na didigmain natin ang buong mundo. Sasakupin natin ang buong mundo at pipilitin sila na magmuslim. Ang unang paliwanag sa hadith na ito, yung nas na tinutukoy dito, hindi yung nas na tao sa pangkalahatan, kundi yung mga Arabo. Dahil ang Jaziratul Arab ay ibinilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging nakalaan lamang para sa tauhid, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya liban pa roon, maring walang doon, wala nang ganito na pananakop. Kaya nga sa maraming mga bansa na bansang Muslim sa panahon natin ngayon, ang marami doon hindi naman sinakop ng mujahidin. Wala naman dumating ng mga sundalo ng mga Muslim. Bawo dito sa Pilipinas, sa Southeast Asia, sa India, walang masyadong nangyaring conquest, kumbaga, fat foot to hat sa mga lugar na ito. Da'wa ang naging dahilan ng paglaganap dito ng Islam. At hindi ibig sabihin na bawal yun. Kumbaga na hindi nila tinupad na dapat papatayin o lalabanan ng mga Muslim muna ang mga tao. Hindi. Ang unang tinukoy dito na nas, yung mga kuffar na Arabo para magiging dalisay ang Jaziratul Arab para sa tauhid. Pero liban pa roon, hindi na. So bagaman dinigma ng mga Muslim ang Persian Empire, ang Roman Empire, ang Byzantine Empire, yun ay dahil sa pinigilan sila na magda'wa. Pero sa mga lugar na hindi naman sila pinigilan magda'wa, hindi naman nila dinigma. Hindi naman dinigma ng mga Muslim yung Ethiopia, yung Habasha. Nung panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, basta natural lang na nag-Muslim na. Nung nasa Egypt lang yung naging malaking digmaan sa North Africa. Egypt. At mula doon, nag-Muslim na lang yung ng kusang loob yung karamihan sa mga tao sa North Africa. At kasama na doon yung Ethiopia. Kaya nga, yung Ethiopia ngayon, na siyang Habasha dati, marami pa rin Kristiyano doon kasi hindi naman sila pinilit mag-Muslim eh. Hindi sila pinilit mag-Muslim. Pero sa lahat ng mga sekta ng mga Kristiyano, yung Christianity sa Ethiopia, yung sinasabing yung bakas nito ay kumbaga, mula nung una pang panahon. Nagsishirk din sila, oo. Siyempre, kasi nga, kung hindi nagsishirk yun, edi sana nag-Muslim yun. Ang lahat ng mga Kristiyano kasi nagkakasundo sila, iba-iba yung paniniwala nila, di ba? Si Jesus ba, nagkatawang tao na si Allah o anak ng Diyos o kung ano-ano pa. Hindi sila nagkakasundo kung si Mama Mary ba dapat sambahin. Hindi sila nagkakasundo kung dapat ba may mga rebulto. Pero nagkakasundo sila sa isang doktrina na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan. So ganun din yung paniniwala sa Ethiopia, pero yung kanilang mga gawaing pagsamba kakaiba. So yun nga, katulad na iba pa mga Orthodox, ito yung mga sekta ng mga Kristiyano na merong ruku, merong sujud sa kanilang sala. Kaya nga nakita niyo sa Facebook yung na-share dati ng mga brother na babae, sa Indonesia yun, babae, nakahijab, tapos nag-aantanda ng krus, tapos biglang nagruku, tapos biglang nagsujud. So ganun yung pagsamba ng ilan sa mga Orthodox na mga Muslim. So ito yung umirto katilan nas. Ang nas dito, hindi yung lahat ng tao. At ang jihad, yun nga, hindi itong nag-iisang gawain sa Islam. Maraming iba pang gawain sa Islam. At ang jihad, hindi ito gaya. Hindi ito layunin ng Islam. Ang jihad ay wasila, paraan lamang ng pangingibabaw ng Islam. Paraan ng pangingibabaw ng salita ni Allah. Paraan ng da'wah. Kasi kung may da'wah, pinitulutan ng da'wah, walang pangangailangan sa pagjihad. So kahit noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, kung di naman sila sinalakay ng Quraysh, hindi rin naman nila didigmain ang Quraysh. 13 taon sila doon sa Makkah, hindi naman nag-jihad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni isang kuffar, wala silang pinatay doon sa Makkah. Kahit si Uqbah bin Abi Mu'ayt, yung sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila yung pinatay o sinaktan. Wala silang ginawa, nagtiis lang sila. At si Uqbah, naalala ko pala bigla.
Si Uqba, stepfather ni Uthman bin Affan. Kasi yung tatay ni Uthman, si Affan, namatay yun bata pa siya. Tapos napangasawa nung nanay niya itong si Uqba. At itong si Uqba, nagkaroon siya ng anak sa nanay ni Uthman, si Al-Walid. Si Al-Walid bin Uqba, siya yung lagi ko nakukwento sa inyo na governor ng Kufa sa Iraq, na lasinggero. Nag-iimam lasing. Siya yun, si Al-Walid. At si Uthman bin Affan, pinalatigo niya si Uqba ng 40. Hindi 80 na katulad ng ginawa ni ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So si Uqba, sabihin nila, napakasamang tao yun, pero related pala kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At yung anak naman niya, nag-Muslim din, si Al-Walid. Pero yun nga, minsan may tao talagang maring may iman, pero hindi nila basta-bastang naiwan yung yung bisyo. Kaya kung meron tayong makikitang tao na merong bisyo, wag din tayo masyadong magiging magiging malupit sa kanila. So, maging malumanay tayo inshallah sa pagpapayo sa kanila. Depende rin naman kung merong pinapayuhan naman na tahimik lang nakikinig. Pero merong papayuhan mo na yung sasagot-sagot pa, sapakin nyo na yun. Walang hikma. Yun ang hikma sa kanila. Ang masaktan sila, yung makita nila yung lupit ng, hindi naman lupit ni Allah, lupit ng Muslim na hindi sila magpapaapi sa kanya na mabisyo, kumbaga. Dapat nagulpin na natin pala yun, So hindi siya para magmalaki. Yun yung dahilan. Hindi siya para magmalaki kay Allah. Na halimbawa papayuhan mo siya, bawal yung sigarilyo, tapos bakit sino ka ba? Sapakin niyo na yun. Yun ang hikma doon. Yun ang ibig sabihin ng hikma. Hindi porke sinabing hikma yung malumanay, para kang bading magsalita. Yun ang pagkakaintindi na ng tao ngayon. Kaya ngayon, ang daming daya, parang bading na magsalita. Tapos ngayon ako, ganito ako magsalita, tawag nila sa akin, tarantado. Tarantado na akong ganyan. At least hindi ako badig. Minsan ganun yung hikma. So ganito yung umerto no katilan na, siningit lang natin. So dito nababanggit yung zakah. At syempre, merong dalil na ang zakah nga, ang hindi nagbabayad ng zakah ay hindi magiging kafir, pero maaari silang digmain. Ito na nga, sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, "Law manauni anakan kanu yaudunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaiha." Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, kung hindi sila magbabayad ng kahit kasing halaga lamang ng sintas, ng lubid, kasi zakah na kasing halaga ng lubid na dati nilang binabayaran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos ngayon ayaw nila bayaran sa akin, lalabanan ko sila rito. Siyempre itong paglaban ni Abu Bakar hindi dahil sa naging kafir sila, ito ay para ipatupad ng Islam. Kung naalala ninyo nga yung merong mga hayag na mga bahagi ng Islam na dapat ginagawa ng mga tao. Na kapag hindi nila ginagawa, nagkakasala sila ng malaki, hangsok dulang digmain sila ng khalifa, kung meron mang khalifa. Yung nabanggit ko sa inyo dati, di ba, halimbawa, yung mga tao, nagsasala sila pero ayaw nila magadan. Di sila naniniwala na dapat magadan. So yung mga ganon ay maaring mapapaloob dito na pwede silang digmain, sukdulang digmain para lamang mapasunod. Dahil ito ay malaking sangay ng relihiyon. Hindi ito katulad ng sala na kumbaga asal o ugat. Sanga lang ito ng Islam, pero hindi ito nilalanglang lang natin na binabaliwala. So importante pa rin ito na sanga ng Islam. Yung ayaw mag-hajj, dinidigma. Ganun din na katulad sa yung ayaw mag-fasting at iba't iba pang mga katulad nito. Pero syempre kung may khalifa. At yung enak, al-untha min waladil maiz. Ay, ba pa pala ito? Hindi ito yung meron pa kasi naulat na yung tali. Yung okal pala na kung merong panali
Ayaw nilang ibayaran sa akin, pero binabayaran nila noon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didigmayin sila. Pero yung inak na tinukoy dito, babaeng anak ng tupa. Babaeng anak ng tupa. Kasi sa zakat, di ba? Kung meron kang 40 na tupa o kambing, umabot ito ng whole na 1 taon, magbabayad ka ng isa sa bawat 40 na kambing mo. So kung meron silang isang kambing na ayaw nilang bayaran, na yun nga, yung anak, batang kambing, na sabi dito, babae na batang kambing na malam mastakmilu sana, so wala pang 1 taon, kung yun yung binabayad nila noon, dapat ibabayad din nila kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u thalatha wa sa'irus sahaba. So sumang-ayon kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung 3 khalifa, sina Omar, Uthman at Ali, at ang iba pang mga sahaba radhiyallahu anhum. So ibig sabihin nagkaroon ng ijma'. Fa kana dalika ijma'an minhum ala qitali mani zakat. Ito ay ijma' nila na dapat digmain ang hindi nagbabayad ng zakah. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. At ang ayaw magbayad ng zakah dahil sa pagiging kuripot ay napapaloob din dito sa mga usapin na ito. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin ito. Susunod inshallah, yung mga uri ng yaman na sinisingil dito ang zakah. Para malinaw, inshallah. Sakto rin si Sheikh Dulamin, kung sinusubaybayan niyo yung mga post niya. Yung mga post niya ngayon sunod-sunod tungkol sa zakah. Kanina yung na-post niya tungkol sa zakah ng paninda. Kahapon yung na-post niya yung mga property na hindi kailangan bayaran ng zakah. Mga refrigerator, mga aparador, mga iba pang katulad nun. Maganda. So, pakisilip niyo na lang din yung post niya. Related yun sa matatalakay natin, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.